galing po sa ating puso at sa ating buhay. At yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga. At sa temang pinamagatan ko pong The Great Exchange Gift, Our Lives for His Glory. So ang ating pong talata, next po. So maaari po bang tumayo po tayo at basahin natin yung ating talata? Okay po. In ready, 3, 2, 1. Sige po. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, and by the testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. So tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, Panginoon, kami po ngayon naririto sa umagang ito para po kayo ay aming pagbulay-bulayan ng iyong mga salita, O Lord. Nais po namin magpakalinis, Panginoon. Nais po namin humingi ng kapatawaran sa anumang mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Anumang bahid karumihan sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Hugasan niyo po ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo, O Lord. At Lord, sa gagamitin niyo pong maghahayag ng iyong salita, itago niyo po ako sa iyong likuran. Langisan niyo po ang aking labi at ang pangalan niyo lamang po ang aming makita, makadakila at mapapurihan sa umagang ito. Dalangin ko rin, Panginoon, sa aking mga kapatid na naririto na makikinig sa iyong salita. Puspusin niyo po sila, Panginoon, ng iyong banal na espiritu. Mangusap po kayo, Panginoon, sa nais niyong paraan upang maunawaan namin ang iyong nais sabihin sa amin sa umagang ito. Muli, Panginoon, sa iyo po namin binabalik, pinapasalamatan at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maaari na po tayong umupo. So, ang talata pong ating nabasa, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Roma. Kung ating pong babalikan yung Romans chapter 1 hanggang chapter 11, ito po ay mga doctrinal foundation ng mga Christian faith. Mula po sa mga kasalanan ng tao, hanggang po sa kaligtasan, sa pamamagitan ni Kristo, at sa mga dakilang plano ng Diyos. No? Yun po ay makikita natin sa Romans chapter 1 hanggang chapter 11. Pero dito po sa chapter 12, na ating nabasa, dito po sinulat ni Apostol Pablo kung paano dapat ang pamumuhay ng isang Kristiyano, at yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito. No? So meron po tayong 3 puntos na ating pagbubulayan. Una po, the motivation for the gift. Dahil po ang tema natin is exchange gift, titingnan natin ano po ba yung binigay ng Diyos sa atin para tayo ma-motivate para magbigay sa Kanya. Di ho ba nagbigay na ang Diyos sa atin? So ano po ba yung mga binigay ng Diyos sa atin? Bakit kailangan natin ng isang motivation para magbigay ng handog sa ating Panginoon? Kapag tunay po nating nakita at naunawaan ang ginawa ng Diyos para sa atin, kahit po nung tayo mga makasalanan pa, tiyak magkakaroon po tayo ng isang malalim na dahilan upang maghandog ng isang mahalaga sa Kanya. Dahil po sa dakilang habag o awan ng Diyos sa atin, pinagkalooban niya po tayo ng iba't ibang mga handog. At yan po ang ating titingnan po ngayon. No? Ano-ano po ba ang mga handog ng Diyos sa sangkatauhan? What are the gifts of God to human beings? Sabi diyan ni Pablo, I appeal to you, therefore, brothers. Ibig sabihin, sabi niya, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, ang nais ni Pablo is paniwalaan yung sinulat niya. Paniwalaan yung sinasabi ni Pablo. Ina-encourage niya yung makabasa ng mga taga-Roma, mabasa ng mga taga-Roma yung sulat niya, is paniwalaan yung nalalaman ng kanyang sulat. Ang sabi pa niya dyan, by the mercies of God, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ito po ay sinasabi niya na nagpapakita na ang Diyos ay mahabagin sa tao. Ito pinapakita ni Pablo na ang Diyos ay merong compassionate act sa mga tao. So ano-ano po ba yung mga compassionate act ng Diyos na Kanya pong inihandog sa sangkatauhan? Next po. Salvation by His love. Sabi diyan sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us.
Ipinapakita po ng Diyos na yung kanyang dakilang pag-ibig, kahit po tayo ay mga makasalanan pa. Namatay na po si Kristo upang ang tao ay maligtas. Alam niyo po, hindi na po inantay ng Diyos na ang tao ay maging matuwid bago niya minabigyan ng kaligtasan. Kung ginawa po ng Diyos ay parang reward system, magbago ka muna bago kita bigyan ng kaligtasan. Sa tingin niyo po, may maliligtas po kaya? Meron po kayang magbabago muna bago bigyan ng kaligtasan? Sabi po, di ba, wala pong umabot sa kapamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, wala pong maliligtas. Lahat po ay hindi maliligtas sapagkat kung hihintayin ng Diyos na magbago muna yung tao bago bigyan ng kaligtasan, sa tingin ko, walang aabot doon. Sa tingin ko, mauubos ang lahat ng tao sa mundo, wala pong maliligtas. Amen? Pero ang kabutihan ng Diyos, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, ay kanya pinagkaloob na kahit tayong mga tao ay makasalanan pa, ibinigay niya na yung kanyang regalo. At yung regalo na yon ay yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Ano po? Napakaganda po ng handog ng Diyos sa atin, yung kaligtasan. Pangalawa po, next po, justification. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po nasulat sa Romans 5:1. Wow, amen? Hindi lamang kaligtasan po ang binigay ng Diyos. Dahil po sa kanyang dakilang habag, pinawawalang sala pa niya tayo. Kapag sinabi pong pinawawalang sala, hindi po ibig sabihin na talagang wala tayong kasalanan. Hindi po ito kagaya ng sa korte kapag sinabi ng judge sa iyo na pinawawalang sala ka na dahil hindi po sapat ang ebidensya laban sa iyo o sadyang hindi ka talaga nagkasala. Pero dito po, alam ng Diyos na ang tao ay sadyang makasalanan, pero pinawawalang sala. Baka sabihin nyo, ang Panginoon natin, bending the law. Hindi naman, ganun po, no? Ang Diyos natin po ay sadyang dakilang mahabagin. Ibinigay niya yung kanyang dakilang habag sa sangkatauhan. Amen po? Pangatlo, adoption. Sabi po dyan sa Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkop upang kayo maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko, Ama, Ama ko. Kapag sinabi pong adopted ka na, ibig sabihin, iba na po ang iyong identity. Hindi ka na alipin ng kasalanan, kundi anak ka na ng Diyos. Ang bagong identity na ito po ay nagdadala ng karapatan at pribileyo bilang isang pamilya ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos bilang alipin po sa kasalanan, ano po? Kundi tinanggap niya tayo bilang kanyang mga sariling anak. Number 4, reconciliation. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay, at hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ito po ay sa Romans 5:10-11. Mula po sa pagiging kaaway ng Diyos, tungo po sa pagkakasundo. Ang tao po, dahil po sa kasalanan, itinuring na kaaway ng Diyos. Ngunit po sa kanyang dakilang habag, hindi niya tayo iniwan sa ganoong kalalagayan. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo, tayo po ay nakapagkasundo sa Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos po mismo ang unang nakipagsundo sa tao. Ano po? Diyos po mismo ang unang lumapit sa sangkatauhan. Okay po, next po, sanctification. Sabi diyan, but now that you have been set free from sin and have been slaves of God, the benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. Hindi lamang tayo po pinawawalang sala sa ating mga kasalanan, kundi pinapalaya pa mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang sanctification po ay isang patuloy na proseso
ng pagbabago kung saan tayo po ay hinuhubog ng Diyos upang maging mas katulad ni Kristo. Halimbawa po, kapag po tayo, kunwari, wag naman po sana, no? Kapag po meron na bilanggo, ano po, at dumating sa araw na siya po'y pinalaya, ano po madalas na tinaririnig kung makikita natin sa mga movie, di ba? Sabi, ayoko na makikita pagmumukha mo rito. Pero ang Diyos, nung tayo po'y pinalaya sa kasalanan, ang sabi pa ng Diyos, sasamahan kita hanggang sa paglabas mo, hanggang sa pagbago mo, hanggang ikaw ay maging katulad ni Kristo. Ano po? Iba po ang Panginoon natin mag-ibig sa tao. Ano po? Panglima, promise of glory. Ang mga pinili niya noon, panguna ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawawalang sala. At ang mga pinawawalang sala ay kanyang binaginan ng kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa Romans 8:30. Ang compassionate act ng Diyos ay makikita po natin sa buong proseso. Mula po sa kanyang pagtatalaga, pagtawag, at pagpapawalang sala hanggang sa pagkaluwalhati sa kanya. Hindi niya tayo iniwan at inari niya tayong mga anak. Sa halip po, tiniyak niya na mula sa simula hanggang sa wakas, sila po ay sakop ng kanyang awa at pag-ibig. Sabi po, ang promise of glory ay katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi po pansamantala, kundi magtatapos sa ganap na kaluwalhatian kasama ang Diyos. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang binigay sa atin. Ngayon po, nakita na natin at nalaman na natin kung anong mga handog ng Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig at yung kanyang dakilang awa. Ano po? Hindi ba tayo dapat ma-motivate na maghandog sa ating Panginoon doon sa mga binigay niya sa atin? Sa tingin niyo, pang picture frame lang pa ba ang kapalit ng handog ng Diyos sa atin? Baka sabihin ng isang magulang doon, mag-grant, binigay ko sa inyo, ang ganda-ganda, ibibalik niyo sa akin, suklay lang. Amen? So, titingnan po natin ngayon, ano bang nais ng Diyos na ibalik natin sa Kanya? Ano bang nais ng Diyos ihandog natin sa Kanya para doon sa ating exchange gift? Ano po? Next po. Sabi diyan, the content of the gift. Ano po yung nilalaman ng ating mga handog? Paano po ba tayo maghandog o magbigay ng isang regalo sa ating mga inaanak o sa ating mga mahal sa buhay? Hindi ba't bukal sa ating puso? Hindi ba't may kasamang kagalakan? O may kirot ba sa ating puso kapag tayo magbigay ng isang regalo? Ngayon po, ang tanong, kapag naihandog po ba natin o naibigay na po natin yung ating regalo sa ating mga inaanak o sa ating mga mahal sa buhay, binabawi pa ba natin? Hindi na po, di ba? Kapag nangyari po yon, baka magkasolian ng kandila yung magkumpare kung binawi mo pa yung regalo mo sa iyong inaanak. Ano po? Yan din po ang nais ng Diyos. Kapag po tayo'y naghandog sa Kanya, wala nang bawian yon. Kapag binigay na natin ito sa Diyos, dapat hindi na natin babawiin. Ito ibibigay na sa Kanya totally. Kapag po sinabing present your bodies, ano ibig sabihin nito? Babalutin ba natin ang ating katawan at ilalagay natin dito sa loob ng church? Ganun po ba yung pag sinabing ihandog mo ang iyong sarili o ihandog mo ang iyong buhay? Sa oras po na inandog mo ito sa Diyos, ibig sabihin, magpapasakop ka na sa kalooban niya. Ang nais ng Diyos para sa buhay mo ay siya na yung masusunod. Ano po? Hindi na po yung kalooban mo, ibig pong sabihin, sinusuko mo na ang iyong buhay sa kapangyarihan ng Diyos. Sige po, next po. Ano po ba yung nilalamaan dapat ng ating bibigay? Physical bodies. Sabi po dyan, actions and habits. Halimbawa po, yung ating kalusugan. Nung ginagawa ko to, tinamaan ako neto eh. Paano natin nilalagaan yung ating kalusugan? Paano natin dinidisiplina ang ating pagkain? Natin isahin si Alo, masama. Tinatamaan din ako, sis. Ilang oras po ba tayo nakakatulog sa gabi? Binibigyan ba natin ng kahalagaan ng ating katawan, ating physical bodies? Kasi kasama yon sa ibibigay natin sa Panginoon. Yung ating ugali. Saan natin po ba ginagamit ng ating mga kamay?
ating mga paa, ang ating mga mata, at ang higit sa lahat, ang ating mga bibig. Ginagamit po ba natin ito para sa kapurihan ng Diyos? O nagiging sani po tayo ng katitisuran ng ating mga kapatid? Imbis na chismis ang ating ipagkalat, kapatid, baka pwede salita naman ng Diyos ang ating ibahagi. Amen? Pagkontrol po sa ating ugali, paano natin kinokontrol ang ating asal sa harap ng iba? Kapag galit po ba ang ating kausap, nagagalit din po ba tayo? Kapag siya po ay nagbubunga nga din po ba tayo? Kapag tayo po ay sinampal, gaganti rin po ba tayo ng sampal? Kaya po ba natin magtimpi? Kontrolin ang ating sarili at manatiling mahinahon. At higit po sa lahat, kaya ba nating magpakita ng kabutihan sa harap ng galit ng iba? Ganito po ang nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya. Pakitingnan mo nga yung katabi, kung yan po ba ay... kung ganyan din po ba ang kanyang pag-uugali. Yan po ang nais ng Diyos na ating ibigay. Pangalawa po is mind. Yung ating isipan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, renew your mind. Sapagkat alam po ni Pablo, na sa isipan nagsisimula ang kasalanan. Nakapag-isip po tayo ng mga bagay na hindi maganda. Kapag po tayo may problema o may kaunting nararamdaman sa ating katawan, nag-overthink po agad tayo. Konting ubo lang, tapos narinig pa ng kapwa mong overthinker din. Agad siyang magsasabi, "Nako, magpa-check up ka na, baka COVID na yan. Baka influenza na yan. Baka mas malala, baka cancer pa yan." At ikaw naman tong overthinker din, hindi ka na makatulog. Imbis na ubo lang, lalo pa nga lumala ang iyong sakit. Nagkaroon ka pa ng stress. Ano po? Minsan po, kapag rin tayo meron nagagawang kapalpakan, iniisip na natin agad na wala na akong kwentang tao. Hindi ka lang natanggap sa trabaho, walang kwenta na agad. Hindi ka lang sinagot ng iyong nililigawan, wala ka ng kwenta agad. Amen? Nagiging negative thinker po tayo. At yan din po yung mga nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya. Pangatlo, heart. Tama-tama po ito, heart. Kapain po nga natin ang ating mga puso. Tumitibok pa ba ito? Ibig sabihin po, nakakadama pa po ba tayo ng pag-ibig sa ating kapwa? O nakasentro na lamang po ba ang ating pag-ibig sa ating sarili? Usong-uso po ngayon ito, self-love. Wala na tayong pakialam sa iba, basta mahal ko lang sarili ko. Nakapagpatawad pa ba tayo sa mga nagkasala sa atin? O pinag-iisipan natin kung paano sila gantian? Puno po ba ng inggit yung ating mga puso? Lagi na lang po bang sana all? Sana meron ako din yan. At kapag po naging matagumpay ang ating kasama sa ating mga trabaho, imbis po tayo matuwa, nakataas pa ang ating kilay. Sasabihin, sip-sip po kasi kay boss eh. Kapag po tinatama tayo sa ating pagkakamali, ang sagot agad po natin, alam ko na yan, huwag mo na akong turuan. Madalas, hindi po natin nakikita ang ating sarili, pakiramdam natin, maganda ang nilalaman ng ating puso. Pero huwag po tayong magpakampante, dahil madalas po ang puso natin ay mapanlin lang. Amen? Kapatid, pakisabi sa katabi, balutin mo na yan at itaas natin yan kay Lord. Balutin mo na yung puso mo. Amen? Pang-apat po, yung will. Yung choices and decision. Ano ba ang kalooban natin pagdating sa pagpili ng pagdidesisyon? Ano po ba talaga ang pipiliin natin? Ang madali, pero hindi tama. Kapag may utos po ba sa atin, sinusunod ko naman, pero mamaya na, o baka bukas na lang. Kahit late ko gawin, basta nagawa ko. Pagdating naman po sa ating pagsamba, minsan ganito po tayo, next Sunday na lang ako pupunta, malamig ngayon. Masarap matulog.
Ang mga desisyon po ba natin ay nais ng Diyos para sa atin? O yun ba yung kalooban ng Diyos para sa atin? Ano po ba ano po ba ang paalala sa atin ni Pablo na ang ating pamumuhay ay huwag nating iayon sa mundo? Ang sabi niya, be transformed. Next po. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang sabi po, not being conformed to this world, or huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo, hindi ito simpleng negatibong pag-iwas, at hindi ito lamang pagpigil sa ilang masasamang gawain na karaniwan sa sanlibutan, kundi isa itong positibong pamumuhay na nagpapakita ng kakaibang asal at ugali na nagmumula sa Diyos. Kung hindi po malinaw, next po. Ang sabi po dyan, it's not merely about avoiding the negative, but a positive way of living. Sabi po dyan, hindi sapat na sabihin, hindi ko naman ginagawa ang kasalanan ginagawa ng iba, pero hindi mo rin ginagawa kung ano ang nararapat at tama. Para nasa gitna ka lang ng mabuti at masama, para bagang wala tayong pakialam kung ano nangyayari sa palibot natin, basta ako, nandito lang ako, hindi ako gumagawa ng masama. Ang pananampalataya ay hindi po nakabatay sa listahan ng huwag gawin ang bawal, kundi sa pagbabagong dulot ng banal na espiritu. A positive way of living. Sabi niyan, ang tunay na hindi nakikiayon sa takbo ng mundo, ito ay nagpapakita ng kakaibang asal at ugali na nagmumula sa Diyos. Ibig sabihin, ang ating pamumuhay ay nagiging patotoo ng bagong pagkatao ni Kristo. Nangingibabaw ang mabuting ugali sa ibang tao. Mga kapatid, ang lahat ng mga ito, kapag itinaas natin sa Panginoon, ito ay kanyang binabago. Ito ay kanyang pinapalitan at ang ating mga imperfections ay kanyang inaayos. Tinatransform tayo ng Diyos upang ang ating katawan na ihandog sa Kanya ay maging holy and acceptable to God. Tandaan po natin, si Kristo lamang ang si Kristo lamang ang handog na tunay na banal at walang bahid ng kasalanan. At hindi natin kayang tumbasan o pantayan ang buhay niya. Sapagkat tayo ay mga makasalanan, kaya kung nais po natin maging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating buhay, itaas po natin sa Kanya at hayaan nating baguhin niya tayo. Amen. Ang sabi po dyan, and God said, let us form man in our image. The devil says, I will deform man by sin. The world says we must conform man in our image. Education says, let us inform man by knowledge. And society says, we will reform man by culture. Only Christ says, I will transform man by grace. Kapag po nahandog na natin ating sarili sa Diyos at nabago ang ating pagkatao, ito ay nagpapakita ng pinakamataas na uri ng pagsamba natin sa Kanya. Ang sabi po diyan, next po. Which is your spiritual worship? Dedication leads to discernment. Discernment leads to delight in God's will. At makikita natin ang resulta. Ano po dapat ang resulta ng ating regalo? Dahil po tayo ay naghandog na, dapat makikita po yung resulta. Dahil na talaga na natin ang ating sarili sa Diyos at ang ating pisikal na katawan, kasama ang isipan, puso at kalooban, ito ay nagiging daan upang matuklasan natin ang kalooban ng Diyos at maranasan ang malinaw at patnubay ng Espiritu. Una po, discernment through the Holy Spirit. Next po. Discernment through the Holy Spirit. Verse 2, sabi po, by testing you may discern what is the will. Tinutulungan po tayo na banal na Espiritu sa ating mga kahinaan, lalo po sa mga bagay na hindi natin alam. Sabi po sa Romans 6:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Ngunit po, sa ating paghahandog ng ating buhay sa Diyos at sa tulong ng Espiritu Santo, nabubuksan po ang ating isipan upang maunawaan ng Kanyang kalooban.
At kapag may bagay na hindi ayon sa Kanya, may iisip po natin, hindi pala ito ang kalooban ng Diyos. Uunahin ko ang aking Panginoon, ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. At alam kong hindi ako pagkukulangin. Mula ngayon, ang kanyang mga kalooban, ang kanyang kaloob sa akin ay aking gagamitin para sa kaluwalhatian niya. Sapagkat sinabi ni Pablo na lahat tayo ay may kaloob na mula sa Diyos at gagamitin natin ito para sa kanyang kapurihan. Ang sabi po sa Romans 12:8-6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandaang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita at pag-aayag mula sa Diyos, magpayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawanggawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak, sapagkat ang bawat isa ay katuparan ng kalooban ng Diyos. Dahil po sa tulong ng Banal na Espiritu, atin pong nauunawaan kung ano po yung kaloob ng Diyos sa atin. At ito po yung magamit natin sa ikapurihan ng ating Diyos. Hindi po magamit sa walang kwentang bagay. Ano po? Palakpakan naman natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Next po, letter B, living in God's will. Namumuhay na tayo sa kalooban ng Diyos. At ang pamumuhay na ito, living in what is good. We do what is right even when it is hard. We show love, kindness, and honesty in daily life. Next. Living what is acceptable. We live in a way that pleases God. We obey His word and let the Holy Spirit guide our choice. And third, living in what is perfect. We fully surrender our lives to God. We allow Him to transform our character to be more like Christ. Sabi po dyan, next po. The will of God, nothing more, nothing less, nothing else, nothing better, it's perfect. Amen? Sadya pong napakaganda ng resulta. Saan po tayo makakita? Tayo na nagbigay ng regalo, tayo pang makikinabang. Tayo pa rin ang tatanggap ng benepisyo. Amen po ba? Tayo po inanyaan ng Diyos na ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Ang ating katawan, ang ating isipan, ang ating puso at ating kalooban. Ito ay maging handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. At sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, nabubuksan ang ating isipan upang maunawaan ng Kanyang kalooban. Kaya piliin nating mamuhay sa kabutihan, sa kalugod-lugod na pamumuhay at sa ganap na pagsuko sa Kanya. At sa ating pong summary, the motivation for the gift, compassionate act of God, salvation by His love, justification, adoption, reconciliation, sanctification, and promise of God. Next po. The content of the gift, physical bodies, mind, heart, and will. And the result, discernment through the Holy Spirit and living in God's will. Tayo po ay hinanya ko pong tumayo. Nais ko pong tayo po ay magtatapos sa ating gawain. Bago po tayo makipag-exchange gift sa ating Panginoon, ito po ay nais kong itanong, natanggap na po ba natin ang regalo? Baka naman puro tayo bigay sa Panginoon pero hindi pa po natin natatanggap ang tunay na handog ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang manunubos at tagapagligtas, sa sandaling ito, ang Diyos po ay nangungusap sa iyo. Kung tatanggapin mo siya, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ibig din niyang pumasok sa iyong buhay upang maging kaibigan at Panginoon. Kailangan po maging bukas at kusang loob ang pagtalikod mo sa iyong masamang lakad sa pagsunod kay Kristo. Mapailalim sa kanyang pamamahala sa iyong buhay. Siya ang hahawak nito
at gagawin niyang makabuluhan at makasaysayan ang buhay mo. Siya ba'y anyayaan mong pumasok o pagsarahan mo? Ipapayo ko po sa iyo, kapatid, patuloyin mo po si Kristo sa iyong puso. At kung nais mong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, nais ko pong itaas mo ang iyong kamay at sumunod ka sa aking sasambitin. Ama naming sumasalangit. Sigaw mo po, kapatid, Ama naming sumasalangit. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Lumalapit ako sa iyo bilang isang makasalanan. Naniniwala akong si Kristo, anak ng Diyos, ay namatay para sa aking mga kasalanan. Ngayon, sumasampalataya ako at tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang aking sariling tagapagligtas. Pinapapasok ko siya sa aking puso at buhay bilang Panginoon. Salamat po sa iyong pagliligtas at pagpapatawad sa akin. Tulungan mo akong mamuhay ngayon, bawat araw para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At dahil po tinanggap natin ang Diyos bilang handog niya para sa atin, ang buhay ni Jesucristo. Ito po yung pagkakataon na simulan natin, na ialay din natin, ibigay din natin yung ating handog sa Kanya. Ito po yung ating buhay. Alam ko hindi po ito madali, pero sa tulong po at sa gabay ng ating banal na Espiritu, magagawa po natin. Ang mahalaga po, hindi tayo susuko at bukal ito sa ating puso ang pagsuko sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, at nakita namin ang iyong dakilang handog. Ito'y tamang-tama, Panginoon, sa amin. Sa panahon ng Kapaskuhan, Panginoon, makita namin ang tunay na halaga, Panginoon, ng iyong handog ay buhay na walang hanggan. Ang iyong handog ay kaligtasan para sa amin. At bilang handog namin para sa iyo, Panginoon, binabalot namin, Panginoon, ang aming buhay, ang buhay na naging makasalanan, ang buhay namin na hindi perpekto, Panginoon, ang buhay namin na hindi kaya-aya, Panginoon, ito'y binabalot namin, Panginoon, at binibigay namin ito sa inyo, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming puso, baguhin niyo po ang aming isipan, baguhin niyo po ang aming pamumuhay, Panginoon. Kumilos po kayo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ang aming dakilang Diyos, na aming modelo sa aming buhay. Makita po ang buhay ninyo, Panginoon, sa buhay namin. At yung aming mga kapatid na naririto na tumanggap sa iyo, Panginoon, maraming salamat, O Lord. Kayo po ang nagdala sa kanila dito upang sila po'y makapasok sa kanilang, upang kayo po'y makapasok sa kanilang mga puso, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, magbuhat ngayon, Panginoon, sila po ay kanilang makita ang iyong kabutihan at ang iyong pag-ibig ay mananatili sa kanilang puso, Panginoon. At sila po ay aming makakasama pa, Panginoon, sa susunod pa namin mga gawain, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat. Sa inyo po namin binabalik. Sa inyo po namin tinataas. Kayo po ang aming dinadakila, pinasasalamatan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos po sa umagang ito.